Erwin, baka kasi isipin ng mga maliit nating kababayan sa street food na silang tinitira natin. Pinakikita lang natin. Ito'y may kaakibat na responsibilidad. Kung magtitinda ka ng street foods, hindi lang kayo kagalit. Ano? Kaya pag naman tayo sa magnegosyo sila kaysa sa magnakaw, mga hold up, snatch. Diba? Magtinda na lang sila, maging vendor sila, street vendor. Okay yun. Pero, dapat may akibat na responsibilidad na dapat nilang gampanan, which is maging malinis. Kasi ang problema dyan, ang punot dulang end result niyan, tol Ben, tol Rafi, pag yung nakakain, kagaya ng mga bata, yung mga yelo, ay yung scramble, lalo sa eskwelahan. Eh hindi lang isa, dalawang bata magkakasakit yan. Kundi buong klase, isang dosena, 20 bata. May napanood ako, nakalimutan ko lang kailan to, I think it's Fox News. In-interview isang doktor. Ang sinabi niya, nasa tala sa World Health Organization, number 2 ata, pangalawang Pilipinas, sa maraming mga HEPA A at HEPA B na mga tao. At isa sa mga dahilan binigay niya ay nakukuha sa kadumihan ng pagkain na kinakain. Street foods. Ito, disgrasya at hindi grasya ang nakuha ng isang lalaki. Hapagkainan nila sa ka-live-in. Nag-away na habang naghain si babae ng kanin. Sa bad trip, ulo ni lalaking pinukpok ng sandok. Ayon, putok! Pinuntunan ng News 5 ang kumakaripas na tricycle na ito sa M. Naval sa Navotas. Mag-alas 12 ng madaling araw. Dumiretso ito sa ospital. Dito kasi isinugod si Dennis Mateo matapos pumutok at dumugo ang ulo ng pukpukin ng sandok ng kinakasamang si Teresita Ebasitas. Kasi minumura niya ako sa sinaktan niya ako. Siya po kasi nagumpisan. Kwento pa ni Teresita, inutusan siya ng live-in partner na si Dennis na nooy nagsasandok ng kanin. Pinakuha sana si Dennis ng ventilador sa bahay ng kanyang biyanan na nasa kabilang kanto lang. Pero dahil gabi na't kasagsagan pa ng buhos ng ulan, dinedma ito ni Teresita. Ginanon niya ako ng sandok. Inago ko yung sandok. Nagsuntukan kami. Nagpambuno raw ang dalawa hanggang sa maagaw ni Teresita ang sandok mula sa lasing na kinakasama. Pinampas ko sa kanya. Hindi ko naman akalain na napuruan siya sa ulo. Sa ulo. Kasi sinanggal niya eh. Sa ulo lahat tumama. Hindi ko naman... Bumagsak na lang siya ng pagkaano ko. Natakot na ako. Tinahin ang 6 na stitches ang ulo ni Dennis. Pero ang good news, makakauwi rin daw ito agad. Unang pagkakataon lang daw na umabot sa ganito ang away ng magka-live-in. Bungangaan lang po, pero yung physical na ganyan, bihira. Ngayon lang po nangyari na ganyan. Sa huli, nagkaayos rin si Teresita at Dennis para na rin daw sa dalawa nilang maliliit na mga anak. Pasensya na, alam naman niya yun. Sinabi ko nga sa kanya eh. Hindi ko sinadya yun, ikaw nag-umpisa. Alam niya na yun. Ginagamit na ni Mrs. Principio. Ayun. Lukuhay mo ng lasing. Wag lang. Wag lang yung Mrs. manahawak na sandok. Ayun. Masaya-masaya si Aling Teresita, no? Ay, sabi niya, example yan sa mga kalalakihan ng mga loko-loko. Kaya kayo mga lalaki, kayo ba nagsasaing din kayo? Ha? Sige. Fast food. Kaya iiwasan natin fast food para walang mga sandok-sandok. Anyway, narito ang mga eksenang nakakatawa at nakakainis. Panoorin niyo ito. Isang mama naka-t-shirt ng LTO at ready na ang motor. Mukhang manghuhuli siya ng traffic violators at nasa bulsa ng paniket. Oops! Bakit ang nipis ng helmet mo, sir? Ito naman mga tol, Jaforms na hagad! Ayun, ang motor pamparak, ready for combat. Pero sa aksidente, ready kaya ang ulo niya. Ayun o, kalbo. Eto mga tol, ang dami namang parking lot. Sa iisang lugar pa sila nagkatabi. Bistado tuloy kung alin-alin ang naiba. Pagmasdan ang plaka, yun, kambal plaka. Tao po, LTO, tao po. Magbabalik po ang T3, dyan naman po kayo. Erwin Kerapi at